Kawasaki, ang brand na ito ang talaga namang maraming titulong hinawakan. Mapahanggang sa ngayon guys, talagang si Kawasaki pa rin talaga ang nangunguna. Well, hindi naman talaga natin may tatanggihan kasi kitang-kita din naman talaga sa mga ginawa ni Kawasaki na karapat-dapat din talaga sila sa mga titulo na nahahawakan nila sa ngayon. Kasi si Kawasaki ay hindi lang basta-basta naglalabas ng bagong unit ng motor nila. Talagang pinag-iisipan ang forma at syempre ina-accurate din nila ang power output ng isang motor para din talaga satisfied ang mamimili ng kanilang mga bagong unit ng motor. Pero alam nyo ba guys na kung usapang underbone, meron din po si Kawasaki na nilabas na underbone na talaga namang naghari din talaga ng era niya. Madami nga po talagang pinahanga ang motor na to dahil kahit nga po siya is naka 4-stroke engine lamang pero mamaw pa rin talaga guys, tumatakbo ng 160 kph. Kaya nga dito sa video na to guys is pag-uusapan natin ang legendary underbone na malakas ni Kawasaki. Aalamin natin ang kanyang specs, features at ang kanyang malakas na power output at kung bakit nga ba tinawag siya na Baby Ninja. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Kawasaki ZX 130cc underbone. Nung era nga ng Sniper 135 Classic, ito nga din po ang itinapat ni Kawasaki kay Yamaha dahil talaga namang naghalimaw din talaga si Yamaha 135 Classic. Well, kung titingnan sa physical appearance guys, makikita talaga na maporma si Yamaha Classic 135cc ni Yamaha, pero kung titingnan naman guys sa kanyang power output, talagang makikitaan mo na malakas din talaga ang underbone ni Kawasaki na ZX 130cc. Ang lagi nga lang pong nakikita na downside sa motor na ito is yung kanyang tangke kasi nakapwesto nga po ito sa harapan. Kasi dahil nga po nasanay ang karamihan na ang tank nila is nasa ilalim ng upuan, dito nga kay ZX 130 ni Kawasaki is na OA yan sila kasi nakapwesto ito sa harapan sa taas ng kanyang headlight. Ang Kawasaki ZX 130 guys is tinatawag nga po na Baby Ninja. Bakit kaya? Dahil ang underbone na to guys is naka-line up po sa mga super sports bike ninja ni Kawasaki. Kawasaki ZX25R, Kawasaki ZX400RR, Kawasaki ZX6R, Kawasaki ZX10R, Kawasaki ZX14R. Yan po ang mga big brother ng Kawasaki ZX130 na underbone na ito. Kaya makikita mo talaga na talagang nakasunod din po ang engine nito na merong hyper and aggressive engine na talaga namang humahataw at may malakas na power output. Well, para sa isang 130cc na engine, talaga masasabi guys na malakas po talaga ito kasi alam nyo ba na itong engine nito is 4-stroke engine na po pero humahataw nga po at kaya niyang matop speed ang 160 kph.
Kaya talagang makikita mo sa underbone na to guys na kahit nga po 4-stroke engine siya, meron din talagang maibubuga at malakas ang kanyang makina. Ngayon, pag-usapan na lang natin guys kung ano-ano nga ba ang meron sa underbone na ito. Ang engine type nga po ng Kawasaki ZX 130cc is meron nga pong 130 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam with 2 valves. Pagdating nga guys sa kanyang fuel system, siya po is naka carburetor type pa po, and ang kanyang cooling system is naka air cooled engine. May sukat na 53mm by 59.1mm ang kanyang bore and stroke, and compression ratio na 10.1:1. Meron nga siyang gearbox na 4-speed gearbox. At pagdating naman sa kanyang starter, meron nga siyang electric push start and kick starter. Ang kanyang clutch nga guys is ginamitan ng wet centrifugal clutch, cable operated, at ang kanyang lubrication system is wet sump, at ang kanyang throttle is cable operated. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output. Pag-usapan natin ang kanyang maximum power at ang kanyang maximum torque. Sa kanya nga pong maximum power, meron nga po siyang 9.79 HP or 7.2 kilowatts at 7,500 RPM, and meron naman siyang 11 Newton meter of torque at 5,500 RPM. Sa power output na yun guys, talagang masasabi mo na mahina ang underbone na ito. Like what I said kanina guys, no, ito nga pong engine ito is meron pong aggressive engine at higher performance. Katulad sa mga big brother niya na ZX category na naka-design sa mga high-speed na takbuhan. Kaya makakaasa ka na ang underbone na to is hindi ka mabibitin at meron talagang malakas na power performance. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang mga dimension. Sa kanya nga pong wheelbase, may sukat ito na 1,250mm and ang kanyang trail is 72mm. Meron nga po siyang C-type na sukat sa mga Pilipino na 750mm. At pagdating naman guys sa kanyang curb weight, meron nga po itong 109 kg at ang kanyang dry weight is may bigat po na 104 kg. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang mga braking system at ang kanyang suspension. Ang suspension nga po nito sa harapan is ginamitan ng cartridge 90mm at meron pong fork angle na 64 degree, at ang kanyang braking system sa unahan guys is naka disc brake nga po, at ang suspension niya naman sa likuran is meron nga pong dual shock absorber with swing arm at meron pong suspension travel na 90mm. At pagdating naman sa kanyang braking system sa likuran guys is ginamitan nga po ito ng drum brake. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang sukat ng mga gulong. Sa unahan nga may sukat ito na 70 by 90 by 17 at sa likuran naman is may sukat na 80 by 90 by 17. At pagdating naman sa kanyang power to weight ratio, meron nga po itong 0.07 HP/kg or 15.14 kg/HP. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron itong 13.8 liters. Sa ngayon nga guys, alam naman natin na si Kawasaki is nakapokus na sa kanilang mga super sports bike. Yun nga po ang kanilang mga ina-upgrade, kasi alam naman natin na ang Kawasaki is in demand talaga yung mga super sports bike. Kaya mapapansin guys, no, sa ibang brand is talagang pinopokusan nila ang underbone, pero kay Kawasaki nga guys is hindi na gaanong pinapansin ni Kawasaki ang category na to, ang underbone, kasi alam naman natin guys na talaga namang meron na talagang napatunayan si Kawasaki pagdating sa underbone category. Pero sa ngayon nga si Kawasaki is nakapokus na sa mga big higher CC nila. Dati nga is meron kumalat na picture na underbone daw ni Kawasaki, kaya iniisip nga ng karamihan na baka ito na ang upgrade na Kawasaki ZX 130 na gagawin na nga daw na 150cc. Pero malaman-laman nga lang guys na ito palang picture na ito is edit lang pala ng isang fans ng Kawasaki. Talagang nakakalungkot guys na si Kawasaki is hindi na po nag-focus sa underbone category. Maganda sana guys na si Kawasaki is meron ding underbone para din itapat kay Yamaha Sniper 155cc ni Yamaha, kay Winner X 150cc, GTR 150cc, RS 150cc, Raider 150cc na talaga namang makikipagsabayin din talaga sana si Kawasaki. Pero ang problema lang guys is hindi na nga po talaga napokusan ni Kawasaki ang category na underbone. Pero ganun pa man guys, okay na okay pa din na ang underbone ni Kawasaki na si ZX 130cc. Dito nga sa video na to guys is nalaman natin kung bakit siya tinawag na Baby Ninja, at nakita din natin dito kung gaano kalakas ang top speed ng motor na to at kung gaano kalakas din ang kanyang power performance. Kaya ang motor na to guys, ang underbone na ito is masasabi ko din na isang legendary bike, si Kawasaki ZX 130cc. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po.
Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you!